Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-26 sa buwan ng Mayo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, motorsiklo at isang L300 van na pinsala matapos masangkot sa aksidente. Driver ng motor, sugatan. Backyard vegetable gardening patuloy na isinusulong ng pamahalaang lungsod. Ormeco Team kampiyon sa 14th Mayor's Cup sa bayan ng Puerto Galera. Sa detalye ng ating mga balita, sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay hinggil sa tanggol kalikasan ang ikalawang batch ng Bantay Dagat buhat sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan ng Silangang Mindoro sa panguna ng Provincial Agriculture Office at sa suporta ng pamahalaang panlalawigan, ika-22 ng buwang kasalukuyan. Layunin ng naturang pagsasanay na mabigyang kaalaman ang mga partisipante hinggil sa batas na nakapaloob sa Municipal Water Ordinance, pagsugpo sa ilegal na pangingisda, pagtukoy sa mga lugar sa lalawigan kung saan may pinakamataas na kaso ng illegal fishing, pangangalaga sa mga itinakdang marine protected areas at iba pa. Umaasa sila na sa pamamagitan ng ganitong uri ng aktibidad ay higit na mahahasa ang mga bantay dagat at magagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin bilang tagapangalaga ng karagatan. Samantala, bagamat may kalakasan, naging biyaya naman para sa mga magsasaka, lalo na iyong mga umaasa ang palayan sa tubig na dala ng pag-ulan, ang mga nakaraang pag-ulan sa lungsod na dumilig sa mga natutuyo ng sakahan. Dahil sa naging pagbuhos ng ulan, lumambot ang mga lupa sa palayan na nakatulong ng malaki upang maging mas maalwan ang pagbungkal ng lupa bilang preparasyon sa muling pagtatanim ng mga magsasaka. Samantala, bagamat nakakaranas na ng mga pag-ulan, nitong nakarang linggo lamang ayon sa Pag-asa Calapan, may mga basehan o batayan ang pagdedeklara ng pagpasok ng tag-ulan at hindi pa umano na-meet ang mga basehang ito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Inilunsad ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Agriculture Office sa panguna ni City Agriculturist Carlos Domingo ang Vegetable Garden Contest sa Barangay Baruyan, Lungsod ng Calapan. 79 na mga magsasaka lumahok sa nasabing paligsahan na pawang nakiisa sa adikain ng pamahalang lungsod na ibahagi sa lahat ang kalagahan ng gulay sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan at magamit ang mga bakanteng lote sa higit na makabuluhang bagay. Nagwagi sa contest si Ginang Flor Garcia na tumanggap ng 2,000 pisong premyo habang tumanggap ng gardening tools mula sa CASD ang lahat ng mga partisipante. Bukod sa usaping nutrisyon, nakita ni City Agriculturist Domingo ang malaking tulong na maibibigay ng pagkakaroon ng gulayan sa bakuran sa pinansyal na aspeto kung saan malakian niya ang matitipid ng bawat pamilyang may sariling vegetable garden. Ito rin umano ay bahagi ng proyektong may kaugnayan sa food production na nakaangkla sa pagsusulong ng kahalagahan ng nakukuhang nutrisyon mula sa pagkain ng gulay. Batid din ni City Mayor Arnan Panaliga na tinatiang nasa 450 grams ang gulay na kinakailangang kainin ng bawat isa sa araw-araw upang magkaroon ng tamang nutrisyon.
Samantala, dumalo rin sa awarding ceremony sina Sangguniang Panlungsod Committee Chairman on Agriculture Councilor Hil Ramirez at City Administrator Attorney Adel Abbas. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Poncha. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching latest news update and other events by logging in at our YouTube account. Just type TVNet Newsline. For inquiries and information, visit us at TVNet Main Office, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, Oriental, Mindoro, or you may call 043-288-4240. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bandang alas 7:30 ng umaga, 26 ng buwang kasalukuyan, isang aksidente ang naganap sa panulukan ng Rojas Drive at Pablo Gamboa Street sa Barangay Santo Niño, lungsod ng Calapan. Sangkot sa aksidente ang isang pulang motorsiklo na may plakang 9839VJ na minamaneho ni Raymond Bakay, residente ng Barangay Managpi sa lungsod, at isang L300 van na may plaka namang ZHN 810 at minamaneho ni Herbert Navarro. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, binabagtas ng L300 ang direksyon patungong Santo Niño mula sa Barangay Ilaya at kakaliwa sana patungong Sitio na Coco Lopez. Nang aksidente itong banggain ng motorsiklo na mula naman sa kabilang direksyon. Nagtamo ng pinsala ang dalawang sasakyan habang kaagad na dinala sa pagamutan ng driver ng motor.